local coffee industry? Yes, para sa akin, the best way of supporting the coffee industry is one, let's consume Philippine coffee. The second is let's plant. No? Magtanim tayo ng kape. Hindi naman maselan itong crop na ito. And you'll find out na yung returns niya is even much greater. Hindi lang as a beverage, kundi maski yung health benefits. Meron ka tayong slogan, may movement tayo with the private sector. Ang sinasabi natin, Pilipinas, gising na at magkape. So, konsumo, magtanim, at tangkilikin natin ang sariling atin. Yeah, thank you so much, Director Rodinas, for joining us today. Thank you very much. And let's drink coffee. Oh, di ba? So, we just spoke with BPI Director Joel Rodinas at huwag po kayong umalis dahil mamaya po si May Ramos naman po, may bibisitahin po siyang successful coffee grower dito sa ating bansa sa pagbabalik po ng bagong maunlad na agrikultura. Agrikultura, agrikultura, agrikultura. Kaalaman, pagyamanin, kasanayan, paghusayin, kaundaran. Maunlad na, agrikultura maunlad na, agrikultura maunlad na. Kung aalokin kayo ng kape na ang beans ay dumaan sa digestive tract ng isang alamid, tatanggapin ba ninyo? Tiyak iyan kung ang isang tasa ng mainit na kape ay mahalagang bahagi ng inyong buhay sa araw-araw. Tiyak iyan kung alam ninyo na kailangang tahakin ang maputik at masukal na landas sa liblib na bundok para makakuha ng kape alamid. Kailangan ng isang may karanasan sa pagtunton ng green beans na idinudumi ng alamid. Yung hinahanap namin sa mga bawat gubat, gaya ng mga nakaraang taon, alam na namin kung saan ang line talaga ng pagdaan ng isang alamid. Bawat sulok ng gubat, amin tinitingnan ang bawat area na naroon ang isang alamid na tumatae. Maraming puno ng kape sa paligid. Ito ang kinakain ng alamid, pero pinipili lamang niya ang pinakamataas na uri ng beans. Meron siyang selection process sa kanyang, talagang sa kanya yung selection process na yan. Like say for example, between two trees na magkatabi, same variety and everything. Etong puno na to, yun ang kakainin niya. Doon siya kukuha, pero ito iiwanan niya. Hindi naman ito natutunaw sa tiyan ng alamid. Subalit pinaniniwala ang may enzyme sa tiyan ng alamid na nagpapasarap sa kapeng galing sa kanyang katawan. Sa gabi aktibo ang alamid. Kaya't nang magtungo kami ng umaga, wala kaming namataang hayop. Takot siya sa tao. Ang alamid, ayaw niyang, ayaw niyang, solo siya. Ayaw niyang may ibang tao. Pag alam niya na may ibang tao, malakas ang pangamoy niya, lalayo na lang siya. Nais agapan ni Mrs. Reyes at mga kasamahan niya ang tuluyang extinction ng alamid. It's considered as pest. Kasi nga, pag nawawala na sila ng habitat sa taas ng yung lugar nila, bababayan sila, bababa. Siyempre, kakain, omnivore siya eh. Kukunin niya kung anong pagkain meron. Kaya yung mga tao sa baba ng bundok, they consider them pest kasi inuunahan sila. They will see a papaya fruit, matamis na. Sabihin niya, ay kukunin ko yan bukas. Wala na pagdating niya bukas, tomorrow, kinain na ng civet. Sa pamamagitan ng kape alamid, umaasa ang mga Reyes na maipapatupad nila ang sustainable development kahit man lamang sa kanilang kinaroroonan. Pag yung mga bundok natin na pagkakakitaan ng mga taong nasa baba ng bundok, aalagaan nila yung bundok. They will be the guardians of our forests. So, naisip din namin, pag buhay ang mga forest natin, hindi tayo magugutom. Paano lubusang maa-appreciate ang kape alamid? Ito ay kapag narinig natin ang buong istorya ng pagpasok ng mga Reyes sa produksyon ng ganitong kape kahit wala silang background. Paano kayo nagsimula from producing arenga and then you went on to produce coffee alamid? So, we're Bote Central, mainly because we frost bottles. So, dyan talaga kaya kami, that's why we're called Bote Central.
Tapos pumasok kami into the vinegar business. Arenga, ginawa namin siyang mahal. Pero itong Arenga piñata is the scientific name of kaong. Yung puno ng kaong, yung ginagamit natin sa fruit salad. Tapos doon sa puno ng kaong, doon nakatira yung alamid. Yung alamid, so may kwento siya na dahil doon siya nakatira sa puno ng kaong, siya ang nagtatanim ng mga puno ng kaong kung saan kami kumukuha ng suka. Naka-discover kami ng kape na galing sa kinain niya, pinupo niya, at ginawang pinakamahal na kape sa buong mundo. We didn't know anything about coffee. I wasn't even a coffee drinker before Coffee Alamid. So, talagang kung ano yung nakita namin sa internet, that was where we found civet coffee from the internet, coming from another country, Indonesia. So, sabi namin kung meron sa Indonesia, having the same topography here in the Philippines, dapat meron din dito. I sell or I promote Coffee Alamid as a product of the environment. Yun kasi ang gusto namin maging focus dito sa Alamid na to. Bukod siya sa masarap siya dahil of the selection process ng civet nga, meron siyang naitutulong sa environment. Hindi mo iisipin na yan ang pinakamahal na kape sa buong mundo. So, it gives a different perspective sa mga natin na kahit hindi mo akalain na may pagkakakitain tayo sa bundok, eto na yun. Kikita at kikita tayo. At hindi lang yun. Nakakatulong pa tayo. Pinoproseso namin itong Alamid mula sa pagkuha sa lupa, pagturo sa mga manlilimot o dun sa mga yung mga paghuhugas ng kape, yung tamang proseso ng kape, lahat yan, protocol sila lahat, we teach them everything. Ginagawa namin lahat yun hanggang sa pag-inom ng tasa ng Alamid. So we studied the whole chain. Ang buong chain o tanikala ng pagtatanim at produksyon ng kape Alamid ay pinaiksi ng mga Reyes, subalit sumakop at nagbigay kapangyarihan sa mga maliliit na coffee growers. This is our business plan. Ang tawag namin dyan, chain of happiness. So, kung makikita mo, dito sa green beans na to, itong portion na to, dito lang lagi ang end product ng mga farmers natin. Tinanggal namin yung mga unnecessary middlemen and traders para ang makikinabang ang mga farmers natin. Okay? So, the shorter the chain, the better for the farmers. Si Mr. Reyes mismo ang nagdisenyo at nag-execute ng coffee roaster na magpapadali sa buhay ng kanilang mga kasama sa produksyon. With this roasting facility now, we can empower the farmers or give them the opportunity to roast their own coffee beans. Because dito, pag hanggang dito lang produkto ng farmers, walang mangyayari sa kanila. This one, the roasting machine now gives them the opportunity to have added value sa green beans. Pero, bakit nga ba dapat nating piliin ang kape Alamid? Samantalang dahil pambihira ito ay umaabot sa 10,000 piso bawat kilo nito sa market. First, it's the story. Okay. Second, they find out that there's something, there's such coffee na gano'n. So, it's the story. Yun ang unang magka-catch sa'yo. And then, the second is, anong lasa nun? So, now, we are in this phase right now in Coffee Alamid life that we want Filipinos or everybody to taste it. Kilala na ang kape Alamid sa Japan at sa Korea. Marami rin ang pumipila locally para matikman ito. Ano ang hinaharap ng kapeng ito sa ibang pamilihan? Malaki. Malaki ang prospects. Very promising. First, importer tayo. Net importer. Meaning,